Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Lalaki patay matapos makuryente habang nakalusong sa baha sa Dagupan City. 2 lungsod at 13 bayan sa Pangasinan nananatiling lubog sa baha. Mga bahay at kabuhayan sa Western Pangasinan sinira ng Bagyong Emong. At mga residenteng naapektuhan ng bagyo may hiling ngayong ika-4 na SONA ni PBBM. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Nananatiling lubog sa baha ang 2 lungsod at 13 bayan sa Pangasinan. Balitang tinutukan ni CJ Turida. Lubog pa rin sa baha ang 2 lungsod at 13 bayan sa Pangasinan dahil sa pananalasan ng kalamidad. Kabilang dito ang Dagupan City, Urdaneta City, Lingayen, Mangatarem, Calasiao, Santa Barbara, Aguilar, Bautista, Binmaloy, Orbistondo, Bani, Balasiki, Agno, Binalonan at San Fabian. Sa ngayon, naka-red alert status pa rin tayo dahil nga may mga flooded area pa. At the same time, yung sa Western Pangasinan, nabinayin ng Bagyong Emong. Baha pa rin ang maraming kalsada sa Dagupan. Sa bahagi ng Maluwid Road, hanggang Binti pa rin ang baha. Pahirapan sa biyahe ang mga sasakyan. Lalo na ang mga tricycle na pilit pa rin bumabiyahe sa kabila ng baha. Kahit baha, may mga nagtitinda pa rin sa talipapa. Ang ilang residenteng walang masakyan, napilitang lumusong sa baha. Binabaha pa rin ang ilang kabahayan. Sa bahaging ito ng Herrero Street, nakahilera ang mga tindera. Pinayagan silang pumesto rito para makapagbenta. Galing sila sa binabahang kalsada malapit sa Malimgas Public Market. Hindi na pupunta doon, dito na lang namamalengke. Ayon sa PDRRMO, tuloy-tuloy na mararanasan ang pag-ulan. Bunsod ng patuloy na epekto ng habagat na pinapalakas ng mga nagdaang bagyo. Sa ating mga kababayan, huwag po tayong magkampante. Kailangan maging preparado tayo. Sumunod sa mga otoridad. Samantala, as of 1 p.m., above critical level pa rin ang Marusay Sinukulan River sa Calasiao, Pangasinan. Ang Pantal River, ayon sa ilang residente, napansin ang bahagyang pagbaba ng antas kung ikukumpara sa mga nakalipas na araw. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Mga bahay at kabuhayan sa Agno, Pangasinan sinira ng Bagyong Emong. Ang detalye sa report ni Jewel Fernandez. Isa ang Abagatanan Beach sa Agno, Pangasinan sa top destination sa bayan dahil sa ganda ng tanawin dito. Pero matapos ang bagsik ng Bagyong Emong, ganito na ang sitwasyon sa lugar. Ang mga tahanan at maging ang cottages sa lugar na kabuhayan ng mga residente, pinadapa ng bagyo. Maraming poste ng kuryente ang natumba at nakahambalang pa sa kalsada. Kita rin ang pinsala sa ilang kabahayan. Ang ilan natanggalan ng bubong. 67 na ako, pero ngayon lang ako nakakuan. Meron na naman imong dati, malakas din pero hindi kasing lakas nito. Yung mga kabuhayan dito, kagaya ng mga saging, yung mga puso ng saging na ibebenta sa palengke, wala po, talagang lanos. Lanos po lahat, pati ultimo yung mga mangga. Ayon sa Agno LGU, nasa 6,000 families ang naapektuhan ng Bagyong Emong. Dahil wala pa ring supply ng kuryente at pahirapan ng signal sa lugar, kanya-kanyang pwesto naman ng mga residente para makahanap ng signal sa bahaging ito ng Barangay Bangan Odap para makontak ang kanilang pamilya. Libre rin ang makicharge ng mobile phone sa isang gasolinahan na ito. Posibleng matagalan pa ang restoration ng kuryente sa lugar dahil sa dami ng natumbang poste. Ang sabi niya yung unahin nila muna itong main line, itong mga along the national roads. Ang sabi niya, within 2 weeks magkaroon ng kuryente, within 2 weeks. Pero itong mga inner, mga dito sa interior, another 2 weeks yan. Kaya ang inasahan namin dyan, mga 1 month. Ongoing pa ang assessment sa total damages sa bayan. Sa ngayon, pinag-aaralan na rin kung isasailalim sa state of calamity ang bayan ng Agno. Sa Alaminos City, Pangasinan, sinamantala naman ng ilang residente na ayusin ang mga nasirang bubong. Ilang puno at poste ng kuryente rin ang natumba.
Buong persa ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa preemptive evacuation sa mga coastal at low-lying barangays noong kasagsagan ng bagyo. Sa ngayon, wala nang nararanasang pagbaha sa lugar. Nakauwi na rin ang ibang evacuees. Matinding pinsala rin ang iniwan ng bagyong Emong sa Carot National High School sa Anda, Pangasinan. Ang computer room ng paaralan nadamay dahil sa pagbagsak ng ceiling. Ang ilang classroom natanggalan pa ng yero kaya't nabasa ang ilang kagamitan, kabilang na ang mga libro at printer ng paaralan. Kasama si Jing Dakanay, Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang proyekto at programa ng pamahalaan na nagbigay ng malaking tulong sa bawat Pilipino. Kabilang dito ang mga nagawa ng gobyerno sa sektor ng agrikultura, enerhiya, infrastruktura, edukasyon at kalusugan. Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang mga makabuluhang programa sa labor at social welfare, palakasan o sports development, transportasyon at sektor ng teknolohiya. Ayon kay PBBM, magkakaroon na ng koneksyon sa internet ang lahat ng pampublikong paaralan bago matapos ang 2025. So usapin naman ng mga proyekto ng gobyerno, hindi raw papayagan ang katiwalian sa pamahalaan. Mababang kalidad at pagkaantala ng mga proyekto. Nabanggit din sa SONA ng Pangulo ang mas mapayapang lipunan at mas napapangalagaan ang karapatang pantao ng bawat mamamayan. Tiniyak din ni PBBM ang mahigpit na kampanya ng gobyerno kontra sa iligal na droga. Mataas na raw ang tingin ng mundo sa Pilipinas dahil maayos tayong nakikitungo sa ibang bansa. Kahirapan sa buhay, isa pa rin sa hinaing ng ilang Pinoy na nais nilang matugunan ng Administrasyong Marcos. Narito ang report. Para sa 57 taong gulang na si Tatay Salvador, may SONA man o wala, iisa ang kanyang mensahe kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dapat sana, Sir, President Marcos, lahat ng pagsubok sa anong kalamidad ay matutulungan mo kami. Isang bangkero sa Barangay Pantal, Dagupan City, si Tatay Salvador, hanggang bewang daw ang baha sa kanilang bahay. Pero kailangan niyang kumayod kahit pa may hamon ang panahon. Sa isang araw, kumikita lang siya ng 200 hanggang 300 piso na inuuwi sa pamilya. Kailangan niya raw magtiyaga sa hirap para may maipakain sa asawa at 3 anak. May iniindang karamdaman ang 54 anyos na si Nanay Jovi, kaya nag-aalaga na lang daw siya ng kanyang mga anak. Tulong din ang panawagan niya sa Pangulo. Kay Presidente Marcos, yung kwan po, yung tutulungan po sana yung lahat po ng mga nasalanta ng bagyo, saka yung mga nasalanta po ng baha. Ayon sa isang economics professor, maraming issue sa bansa na kailangan tugunan ng gobyerno. Isa niriyan ang food security, healthcare access, trabaho at kahandaan sa kalamidad. Observation, yun parang hindi pa ganoon natin nararamdaman. Pero siyempre bigyan natin ng panahon na hindi naman pwedeng bigyan natin kaagad ng hatol ang ating Pangulo. Sa nalalabing taon ng panunungkulan ni PBBM, dapat daw magkaroon ng konkretong plano para sa mga problema sa bansa. Alamin ang ugat at huwag magkontento sa band-aid solution. Kailangan i-prioridad ng ating gobyerno kung ano ba dapat ang kailangan nilang unahin. And alam nila kung ano ang kailangan ng mga mamayang Pilipino. Kailangan din daw ng pagkakaisa at pagtutulungan. Dapat din na tumulong ang taong bayan at hindi yung naghihintay lang kung ano ang ibibigay ng gobyerno. Samantala, bilang tugon ng gobyerno sa pangangailangan ng mga nasalanta ng kalamidad, namahagi ng relief goods at hygiene kits ang DSWD sa 133 pamilyang evacuee sa Sabangan Elementary School sa Dagupan City kahapon. Inabutan din ng family food packs ang nasa 200 na mangingisda roon. Sa kabuuan, umabot na sa 750,000 na family food packs ang nailabas ng DSWD para sa mga iba't ibang lugar na apektado ng habagat at sunod-sunod na bagyo. So ang mag-distribute talaga yan mga city hall, sila mga partner namin to get into the constituency. Kasi mas kabila ng estado nila, nasaan yung mga evacuees, mas marami silang logistics on the ground. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon.
Atin namang alamin ang latest na sitwasyon ng evacuees at ang hiling nila sa Administrasyong Marcos. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa katatapos lamang na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay inantabayanan ng ating mga kapuso kung babanggitin ba ng Pangulo yung kaugnay sa mga flood mitigation project, lalo pat napakaraming lugar sa bansa ang binabaha dahil pa rin sa nagdaang mga bagyo at sumabay pa nga itong habagat. At hindi nga nabigo ang ating mga kapuso dahil sa huling bahagi ng SONA ng Pangulo ay kanyang nabanggit yung doon sa mga flood mitigation project. Ayon pa sa Pangulo, siya ay nag-ikot sa iba't ibang mga lugar at napag-alaman nga o na-discover nga na may mga palpak na mga flood mitigation project. Anya, kanyang pananagutin sa kanyang administrasyon yung mga nasa likod ng mga palpak na mga flood mitigation project na dahilan ng pagkasira ng napakaraming kabahayan ng ating mga kababayan. Ganon din yung dahilan ng matinding pagbaha sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa. Kaugnay yan, Chris, alamin natin yung reaksyon ng ating mga kapuso kaugnay dun sa naging mensahe o naging salaysay ng Pangulo kaugnay dun sa pananagutin yung mga taong nasa likod ng palpak na mga flood mitigation project. So alamin natin, Chris, yung reaksyon ng ating mga kapuso. Ito, Sir, good afternoon. Hi, Sir, good afternoon. Live tayo sa One North Central Luzon ngayon. Live ho tayo. Sir, sa katatapos na SONA ng ating Pangulo, kanina lamang, no, sinabi niya na may mga palpak na mga flood mitigation project. Pananagutin daw yung mga nasa likod ng mga palpak na flood mitigation project dahilan ng pagbaha sa iba't ibang lugar. Ano ho ang inyong reaksyon doon? Dapat nga lang bang panagutin yung mga nasa likod ng mga palpak na mga flood mitigation project? Kung sila po yung nagkamali po o may pagkukulang niya sa mitigation po, siguro po nararapat po na panagutin po sila. Oo. Lalo pat napakarami mga apektado, no? Yes, ano dapat ang gawin ng gobyerno pagdating sa ganyan mga programa, yung mga flood mitigation project na ganyan? Sana po sa mga proyektong tinatawag na mitigation po, sana po tignan po, po nila, tapos sa pag-aralan at tingin kung ano po yung nararapat na dapat gawin para sa kabubuti ng lahat. Alright, maraming salamat po, sir. Sir, kayo naman, live tayo sa One North Central Luzon. Anong reaksyon ninyo? Dapat daw panagutin yung mga nasa likod ng palpak na mga flood mitigation project. Ay, sa akin, tama lang po yun, madam, kasi sa nangyayaring ganitong baha natin, ang mga apektado, yung mga kabahayan natin, mga tao, mga residente, residential ng mga dagupan tulad natin ngayon. So dapat lang? Opo, hirap talaga yung mga kababayan natin ganito, baha. Alright, maraming salamat, sir. Magandang hapon po sa inyo. So ilan lamang yan, Chris, sa pahayag, sentimiento ng ating mga kapuso kaugnay pa rin doon sa naging SONA ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Transport Group sa Pangasinan hiling na magkaroon ng malinaw na plano ang gobyerno sa PUV modernization. Narito ang report. Sa natitirang huling 3 taon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang presidente ng Pilipinas, hiling ng One Pangasinan Transport Federation na mapag-usapan ang malinaw na programa ng administrasyon sa sektor ng transportasyon. Dahil na rin sa pabago-bagong paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo, nahihirapan at apektado na raw ang rawangkita ng mga tsuper. Opo, pati sa gasolina po, nahihirapan po kami sa Corodo. Wala na, pataas ang pataas. Yung kita namin na 200 ngayon, pag nauwi namin, mga 100. Ramdam naman daw ng transport sector sa Pangasinan ang tulong mula sa national government. Pero ang kanilang kahilingan ay sana'y magkaroon ng malinaw na plano ang national government pagdating sa PUV modernization. Sana raw ay mapalawig sa 10 taon ng pagbabayad ng operator sa modernized jeep. Sana rin daw ay bawasan ng interest rate na mula sa 6% per annum ay gawin itong 4%. Sana
Dagdagan rin daw ng national government ang equity na mula sa 5% ay itaas sa 8 hanggang 10%. Bukod pa rito, sana'y ma-exempt din ang transport group sa buwis na ipinapataw sa langis, lalo na tuwing tumataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa mga public utility vehicle lang, kung sa ganun naman hindi kami mahirapan pag biglang tumaas. Para naman sa Dean ng UP Diliman's National College of Public Administration na si Dr. Christopher Berse, may tuturing na legacy phase ang huling 3 taong panunungkulan ng Pangulo, kaya magiging kaabang-abang ang bawat hakbang ni PBBM. Kasabay naman ng mga ipinagmamalaking proyekto ng administrasyon, mainam din daw na masuri o malaman ang resulta o kinahinatnan ng mga proyekto ng Pangulo. Higit dun sa mga numero, maganda ring malaman kung ano ba yung resulta, ano ba yung kinahinatnan ng mga achievements na yun. Pero maganda rin malaman ilan ba yung nakinabang na ng mga Pilipino. Samantala, sa usaping petrolyo pa rin, magpapatupad ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo bukas. 10 sentimo ang tapya sa kada litro ng gasolina, habang 60 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng diesel at 40 sentimo ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Alinsunod sa hiling ng Department of Energy, hindi muna ipapatupad ang price hike sa diesel sa Ilocos Region at Cagayan Valley dahil sa pananalasa ng masamang panahon. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, wala pong binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, pero posibleng magpatuloy pa rin ang mga pag-uulan. Nasa labas na ng parang Tropical Depression Komei o yung dating bagyong Emong. Nariyan din ang Typhoon Krosa na nanatiling mababa ang tsansang pumasok sa PAR. Walang direktang epekto ang dalawang bagyo sa bansa, pero hahatakin ito ang southwest monsoon o habagat na inaasahang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng malakas na ulan sa Ilocos Region at sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region, gayon din sa Zambales at Bataan. Asahan din ang pag-ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Antas ng baha sa ilang lugar sa Calasiao, Pangasinan, bahagyan ng humupa. Narito ang report. Bagamat umaapaw pa rin ang Marusay Sinukulan River sa Calasiao, Pangasinan, bahagyang bumaba ang antas ng baha sa ilang kakalsadahan. 21 barangay pa rin ang binabaha, pinakamalala sa barangay Talibao, Lasip at Mancop. Pasabol na ang kalsada sa barangay Mancop hanggang sa Nansangaan, na papuntang barangay Benlag, Malasaki o San Carlos City. We can pass at our own risk, pero iba yung pag-iingat lamang po dahil kapansin-pansin po na yung ibang mga kalsada natin ay nagkaroon ng bako-bako, may mga maliliit na bato-bato na kung saan pwedeng makakos po yan ng pagkadulas o aksidente sa ating mga residente. Nasa 295 families o 1,102 individuals ang nananatili sa evacuation center sa Calasiao Sports Complex. Nagkaroon ng misa kahapon, film showing sa gabi, at kaninang umaga ay nagkaroon ng magic performance at games para sa mga bata upang malibang ang mga evacuee. Para sa mga children, meron din po tayong spiritual para at least po hindi po nila maramdaman na may problema sila. Gusto po natin na iparamdam po sa kanila na hindi sila nag-iisa sa itong sakuna na nararamdaman nila. Mas maganda nga po yun kasi para hindi po maboring tapos mas nakakalimutan po namin yung mga problema po. Patuloy ang pagdirepack ng relief goods ang lokal na pamahalaan upang ibahagi sa mga nasalanta ng baha. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, sugatan ng 25 anyos na lalaki matapos mataga ng manguha ng talbos nang walang pahintulot ang may-ari na sa isang taniman ng gulay sa gubat na bahagi ng barangay Biyoy sa bayan ng Kasibu umaga kahapon. Batay sa investigasyon ng PNP, dahil sa galit ng 29 anyos na may-ari, nagtungo ito sa bahay ng biktima at dito niya ito tinaga sa likurang bahagi ng katawan. Matapos ang pananaga, tumakas ang sospek at nagtungo sa masukal na bahagi ng lugar. Dinala sa pagamutan ng biktima na nagtamo ng sugat sa likurang bahagi ng balikat. Patuloy naman ang paghanap ng pulisya sa sospek. Wala pang pahayag ang biktima.
ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 31 na ang naiulat na nasawi sa hagupit ng habagat at mga nagdaang bagyong Krising, Dante at Emong sa ating bansa. Ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 2 riyan ang kumpirmado na. 11 naman ang sugatan habang 3 ang nawawala. Patuloy ang verification sa iba pang naiulat na namatay, sugatan at nawawala. Umabot naman sa mahigit 6 na milyong individual ang naapektuhan ng bagyo. Mahigit 100,000 sa kanila ang lumikas sa mga evacuation center. Patay ang 27 anyos na lalaki matapos makuryente habang nakalusong sa baha sa Dagupan City. Ang detalye sa report. Isang lalaki ang natagpuang patay sa kahaba ng AB Fernandez Avenue sa Dagupan City pasado alas 11 kagabi. Kinilala ang biktima na si Edmundo Magno, 27 anyos, residente ng Barangay Pantal ng nasabing lungsod. Base doon sa account ng witness natin, sir, is nakita niya na nakalublob sa tubig yung victim natin. So, ang inakala niya is manika. Nung nilapitan niya ng konti, sir, na-confirm niya na tao. Sinubukan pa raw ng ilang saksi na tulungan ng biktima pero hindi sila makalapit dahil may ground umano ang tubig. Base sa investigation natin, sir, na kuryente siya doon sa may street light. Doon po nanggagaling yung ground ng kuryente, sir. Tinayag din ng pulisya na walang foul play sa insidente. Nakitaan ng sugat sa noo ang biktima pero posible raw na tumama ito sa bato o semento. Gayunman, pwede naman isailalim sa autopsy ang bangkay kung pumayag ang pamilya. Nagipag-ugnayan na rin ang pulisya sa DevCorp at iba pang ahensya upang maayos ang electrical hazard at para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Hindi napigilan maging emosyonal ni Nanay Imelda sa sinapit ng anak. 10 taon na raw na nagtatrabaho bilang kargador sa Magsaysay Fish Market ang biktima. Masakit ang Kailangan tumutulong sa amin pag walang pamilya ng gatas sa pamangkin niya siya nagbibigay. Tapos biglang nawala ng anak ko. Nananawagan ngayon ng tulong ang pamilya Magno para sa maayos na burol at pagpapalibing sa biktima na isa pa man ding PWD. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Nanganganib ang isang rock shed sa Tuba Benguet dahil bumigay na ang bahagi ng pundasyon nito. Inaalam pa kung bukod sa pagguho ng lupa dahil sa masamang panahon, ay may iba pang dahilan kung bakit nasisira ang rock shed sa bahagi ng Camp 6 sa Cannon Road. Ayon sa Baguio City LGU na katabing lungsod ng Tuba, may inatasan ng third-party auditor para matukoy ang tunay na kalagayan ng rock shed. Nagpapatuloy pa ang clearing operations doon kasunod ng landslide. Hindi mo na pinapadaanan ang bahaging yon ng Camp 6 sa Cannon Road hanggat hindi natitiyak na matibay ang pundasyon nito. Sa mga kapusong job seeker, pagkakataon niya ng maging bahagi ng GMA Network. Naghahanap po ang GMA Network ng mga aplikante para sa mga sumusunod na posisyon. Ang sinumang interesadong aplikante ay maaring magpadala ng kanilang aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Mag-apply na at maging bahagi ng GMA, ang #1 network in the country. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.